Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1196. Star Realm, 3000 Burning Flame. Katatapos lang ng mga salita ni Zuan Kongzi nang dahan-daang lumitaw ang isang puting damit na figure sa harap ng mga mata ng lahat. Ang kanyang tingin ay dumaan sa grupo ni Xiaoyan bago huminto sa Old Mugo. Pagkatapos nito, mahina niyang sinabi. Ang matandang ako ay ang First Elder ng Peel Tower, si Qiuling. Pangungunahan ko kayong lahat sa Star Region sa pagkakataong ito. Tandaan, ang kailangan mo lang gawin ay sumunod sa akin pagkatapos makapasok. Ang matandang ako ay may karapatang bawiin ang karapatan ng sino mang hindi sumusunod sa mga patakaran. Bahagyang tumango si Xiaoyan at ang iba pa nang marinig ang kanyang mga salita. Malinaw niyang naiintindihan sa kanyang puso na pinamumunuan sila ni First Elder Qiuling dahil nag-aalala ang grupo ni Zuan Kongzi para kay Old Mugo. Gumalaw ang sulok ng bibig ni Old Mugo sa ilalim ng focus ni Qiuling. Agad niyang binawi ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang manggas. Walang pakialam ang ekspresyon niya. Habang nagsasalita ang iilan sa kanila, ang pabago-bagong spatial na pinto ay ganap na nagpatatag. Tara na. Nakipagpalitan ng tingin si Qiuling sa grupo ni Zuan Kongzi nang makita ito. Pagkatapos nun, bahagya siyang tumango. Ikinaway ni Qiuling ang kanyang kamay at nanguna sa paghakbang papasok sa spatial door bago nawala sa isang kisap mata. Nagmamadaling sumunod si Xiaoyan at ang iba pa. Maraming figure ang patuloy na naglaho sa pabago-bagong espasyong ito. Wala pang isang minuto, 11 tao ang nawala sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga titig. Nang ang huling tao ay pumasok sa spatial door, bahagyang nabawasan ang pagiging mahigpit sa mukha ni Zuan Kongzi. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa ibaba mula sa itaas bago siya nagutos sa isang malalim na tinig. Magbigay ng higit na pansin ngayon. Huwag hayaang magkaroon ng anumang gulo. Ang mga eksperto mula sa Peel Tower ay inayos namin upang mapunta sa Holy Peel City. Naghihintay sila ng mga utos. Kung may mga hindi inaasahang pagbabago na nangyari, agad silang darating at tutulong. Tumango si Tian Lazy bilang sagot niya. Mayroon pa ring ilang eksperto na may magandang relasyon sa Peel Tower na kasalukuyang nasa Holy Peel City. Magpapadala ako ng isang tao para ipaalam sa kanila para tulungan kaming bantayan ang mga bagay-bagay. Mahinang sinabi ni Zuan Yi sa kanila. Tumango lang si Zuan Kongzi nang marinig ang kanyang mga sinabi. Tumingin ang mga mata niya sa malaking spatial door at bumantong hininga. Sana maging maayos ang lahat. Ang bakanting espasyo ay biglang nagbago. Kaagad, dahan-daang lumitaw ang 10+ figure. Agad na naramdaman ni Xiaoyan ang mainit na singaw na damaloy sa kanya nang siya ay lumitaw. Kasabay nito, ang glazed lotus heart flame sa loob ng kanyang katawan ay biglang uminit sa sandaling ito. Dahil sa ganitong sitwasyon, bumilis ang tibok ng puso niya. Ito ay isang sitwasyon na naganap lamang noong nakilala niya ang iba pang mga heavenly flames. Ang lugar na ito ay talagang kung saan matatagpuan ang 3000 burning flame. Marahang mamulong si Xiaoyan sa kanyang sarili sa loob ng kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay biglang sumulyap kay Old Mugu para lamang makita na ang kanyang mga mata ay mayroon ding mainit na ekspresyon. Maliwanag, naramdaman din ng Sea Heart Flame sa kanyang katawan ang pagbabagong ito. Mabilis na inilipat ni Xiaoyan ang kanyang tingin mula sa Old Mugu at sinimulang obserbahan ang tinatawag na Star Region na ito. Dahil sa pagkabalisa niyang sumugod sa huling pagkakataon, wala siyang gaanong oras para bigyang pansin. Ang tinatawag na Star Region ay isang puwang na pilit na binubuksan ng 3 higanteng ulo ng Peel Tower. Ang ganitong uri ng espasyo ay natural na hindi maihahambing sa Peel Realm o sa Gu Realm dahil ang mga iyon ay kakaibang lugar. Bukod dito, ang rehiyon ng bituin ay tila malungkot. Ang mahinang mainit na fog na tumagos sa paligid ng rehiyon ay naglabas ng medyo mahinang liwanag na tumagos sa espasyong ito, na naging dahilan upang ang liwanag dito ay tila tahimik na malamig. Ang kamay ni Xiaoyan ay random na humawak sa mahinang liwanag. Malamig ang lugar kung saan nadikit ang kamay niya. Nanliit ang kanyang mga mata. Ito ang liwanag ng mga bituin. Ang rehiyong bituin na ito ay hindi mapipigilan ang lakas ng mga bituin na tumagos dito. Gayunpaman,
Ang araw ay kung kailan ang lakas ng mga bituin ay nasa pinakamahina. Sa makatuwid, maaari lamang nating piliin na pumasok sa oras na ito. Paliwanag ng First Elder na tinawag na Kioling sa mahinang boses sa sandaling ito. Biglang naunawaan si Xiaoyan at ang iba pa nang marinig ito. Ang 3,000 burning flame daw ay apoy ng mga bituin. Ito ay ipinanganak mula sa pagsasama-sama ng lakas ng mga bituin. Hanggat may sapat na mga bituin, hindi ito mamamatay. Madalang na ang lakas ng mga bituin ay tuluyang nawala sa mundo dahil ang lakas ng mga bituin ay umiral kahit sa araw. Gayunpaman, medyo mahina lang ito. Sumunod kayo sa akin. Huwag kayong mawawala. Ang star region na ito ay umiiral sa loob ng spatial tier. Mayroong ilang mga lugar sa loob nito na konektado sa walang laman. Kung sa huli ay pumapasok ka, dapat maunawaan ninyong lahat ang mga resulta. Ikinaway ni Kioling ang kanyang kamay. Gumalaw ang kanyang katawan, at mabilis siyang sumugod. Si Xiaoyan at ang iba pang nasa likod ay nagmamadaling sumunod. Ang laki ng star region ay hindi may kumpara sa Pale Realm. Gayunpaman, iyon ay medyo nagsasalita. Batay sa hula ni Xiaoyan, ang lugar na ito ay malamang na hindi mas maliit kaysa sa walang katulad na malaking Holy Pale City. Hindi nila makita ang anumang mga gilid sa kabila ng paglipad ng higit sa 10 minuto. Mula dito, posible na makakuha ng ilang mga pahiwatig tungkol sa laki nito. Bagamat hindi pa rin niya nakikita ang kanilang target sa kabila ng napakatagal na paglipad, malinaw na naramdaman ng grupo ni Xiaoyan ang pag-init ng paligid. Sa huli, si Songqing at ang iba pa ay walang pagpipilian kundi ang ipatawag ang kanilang Daoqi upang labanan ang pag-ihaw ng mataas na temperatura. Ang ganitong uri ng temperatura ay hindi nagdulot ng anumang discomfort kay Xiaoyan. Siya ay nagtataglay ng proteksyon ng isang heavenly flame. Sa makatuwid, ang kanyang kakayahang lumaban sa apoy ay malayo sa kung ano ang maihahambing sa isang ordinaryong tao. Ang buong grupo ay mabilis na lumipad sa walang laman na lugar na ito. Nagpatuloy ito ng humigit kumulang 10 minuto pa. Pagkalipas ng ikalawang 10 minuto, lahat ng naroroon, maliban kay Xiaoyan, unang elder, Old Mugo, at matandang demonyong si Qinghua, ay kailangang gamitin ang kanilang makapangyarihang Daoqi upang protektahan ang kanilang mga katawan. Medyo mataas na ang temperatura ng lugar na ito. Mukhang malapit na tayong dumating. Sinulyapan ni Xiaoyan ang iba habang siya ay lumilipad. Isang pag-iisip ang biglang dumaan sa kanyang puso habang ang kanyang tingin ay bumaon sa malayong harapan niya. Ang glazed lotus heart flame sa loob ng kanyang katawan ay biglang umikot sa sandaling ito. Ito ang unang pagkakataon sa lahat ng mga taon na ito na nagpakita ng ganoong reaksyon. Habang may naramdaman si Xiaoyan, biglang may kuminang sa mukha ni Old Mugo. Dinilaan ng Old Mugo ang kanyang mga labi. Puno ng pagnanasa at kasakiman ang kanyang mukha. Bagamat hindi naramdaman ng ibang tao ang heavenly flame, naramdaman pa rin nila ang biglaang pagtaas ng temperatura sa paligid. Naiintindihan nila sa kanilang mga puso na malapit na silang makarating sa kanilang destinasyon. Habang ang pag-iingat ay tumaas sa puso ng lahat, isang mainit, matinding liwanag ang biglang lumitaw sa malayong bakanteng espasyo. Ang tindi ng liwanag ay lumitaw na parang isang maliwanag na araw, na naging sanhi ng hindi sinasadyang pakiramdam ng mata ng isang tao ang matinding sakit. Nakarating na tayo. Mag-ingat kayong lahat. Tandaan, kung may gumawa ng isang bagay na wala sa linya, ang matandang ito ay may karapatang patayin siya dito at ngayon. Ang katawan ng nangungunang si Kioling ay biglang tumigil saglit. Ibinaling niya ang kanyang ulo at ang kanyang matatalas na mata ay bumaling sa lahat. Sa wakas, napunta sila sa Old Mugo habang malamig siyang nagsasalita. Pagkatapos lamang sabihin ang mga salitang ito ay bumagal si Kioling at dahan-dahang naanod sa lugar na nasa harapan niya. Si Xiaoyan at ang iba ay mabilis na sumunod sa kanyang likuran. Sa kanilang unti-unting paglapit sa kumpol ng nakasisilaw na liwanag, ang nilalang sa loob ng liwanag ay malinaw na lumitaw sa kanilang paningin. Gulp! Naging mapurol ang ekspresyon ng grupo ni Xiaoyan nang malinaw nilang makita ang loob ng liwanag. Gumagalaw ang kanilang mga lalamunan habang hirap na hirap silang lumunok ng laway. Isang ganap na gulat na ekspresyon ang pumuno sa kanilang mga mata.
Mayroong isang napakalaking dragon na walang katapusang nakaunat sa loob ng liwanag. Nakapikit ang mga mata ng malaking dragon. Nakabaluktot ang katawan nito habang nakahiga sa lupa. Kakaibang lilang itim na apoy ang nananatili sa buong katawan nito. Nang tumaas ang apoy, nasira ang paligid. Ang napakalaking dragon ay nakahiga sa loob ng malawak na bakanteng espasyong ito. Tuloy-tuloy na lumabas sa katawan nito ang mga apoy na kulay lila at itim, walang kapagurang nag-aapoy. Ang ganitong uri ng kamangha-manghang eksena ay nagdulot ng isang pagkabigla na mahirap itago. Bagamat nakita na ito ni Xiaoyan ng isang beses sa kanyang espiritual na paglilibot noon, nagmamadali lang siyang sumulyap. Pagkatapos lamang na makalapit ay malinaw niyang naramdaman kung gaano katikot ang sinaunang kababalaghan na ito. Lahat ay lumitaw na parang mga langgam nang nakatayo sa harap nitong malaking dragon. Isang pakiramdam ng pagiging maliit ay bumangon sa kanilang mga puso. Ito ba ang 3,000 Burning Flame? Mahinang bamulong ang boses ng isang tao sa gitna ng katahimikan. Bagamat nakapikit ang mga mata ng malaking dragon, ang mayamang dragon nito ay maaaring maging dahilan upang manginig ang mga binti ng lahat. Ang ganitong uri ng laki ay talagang nakakagulat. Nagulat din si Old Mugu sa laki ng 3,000 Burning Flame saglit. Gayunpaman, siya ay hindi bababa sa isang elite na Daozun at isang Tier 8 Alchemist. Pambihira ang kanyang karanasan. Kaya naman, mabilis siyang nakabawi. Lalong nagdilim ang katakawan sa kanyang mga mata. Matapos ibuka ng unang tao ang kanyang bibig upang magsalita, ang iba ay unti-unting nakabawi sa kanilang pagkagulat. Nagkatinginan sila at tahimik na nawalan ng imak. Ang bagay na ito ay talagang medyo nakakatakot. Napatingin si Xiaoyan sa malaking dragon na nasa harapan niya. Biglang uminit ang palad niya. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan at ang kanyang mga mata ay sumulyap ng hindi nag-iiwan ng bakas. Natuklasan niya na ang Dragon Seal na itinanam ni Ziyan ay nagsisimula ng magpakita ng mga palatandaan ng pag-init sa sandaling ito. Mukhang totoo ang sinabi ni Ziyan. Isang Dragon Seal din ang nakatanim sa katawan nitong 3,000 Burning Flame. Isang ideya ang dumaan sa puso ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang pagbabago sa Dragon Seal. Ito ang 3,000 Burning Flame. Gayunpaman, ito ay kasalukuyang tinatakan. Susunod, dapat kayong lahat na humakbang pasulong at subukang tingnan kung maaari kayong gumamit ng ilang malumanay na taktika para supulan ito. Nagsalita si Qiuling sa malalim na boses. Tandaan, gumamit ng malumanay na taktika. Huwag mo itong gisingin sa pagkakatulog. Ang mga mata ni Qiuling ay napuno ng lamig nang magsalita siya. Nakatuon ang kanyang tingin kay Old Mugu. Sa hitsura nito, maingat siya at hindi nagustuhan ang Old Mugu. Ang Old Mugu ay nagbigay lamang ng malamig na ngiti sa mga mata ni Qiuling, ngunit hindi siya nagsalita ng kahit ano upang pabulaanan ang unang elder. Dahan-daang binawi ni Qiuling ang kanyang mga mata nang makita niya ang walang pag-aalinlangan na tugon ni Old Mugu. Pagkatapos nito, ang kanyang mga mata ay malumanay na lumingon kay Xiaoyan habang sinasabi niya. Xiaoyan, ikaw ang kampyon ng Peel Gathering na ito. Kaya, dapat ikaw ang mauna. Ang mga mata ng lahat ay natuon kay Xiaoyan pagkatapos tumunog ang mga salita ni Qiuling. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan sa mga titig na ito. Saglit siyang nag-alinlangan bago bahagyang tumango. Pagkatapos nito, huminga siya ng malalim na hangin at dahan-daang naglakad patungo sa malaki at natutulog na dragon. Battle Through the Heavens. Kabanata 1197. Mabangis na 3,000 Burning Flame. Lalong lumakas ang lakas ng dragon na iyon habang unti-unting lumalapit ang mga paa ni Xiaoyan sa malaking dragon. May hindi malinaw na bakas ng panghihina ng mga binti ni Xiaoyan kung saan tila babagsak na siya sa kanyang mga tuhod. Bahagyang kumunot ang kilay ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang pagbabagong ito. Kakaiba talaga ang 3,000 nasusunog na apoy na ito. Maaaring ito ay palaging itinuturing ang sarili bilang isang sinaunang Void Dragon. Ang pag-iisip na ito ay dumaan sa puso ni Xiaoyan habang siya ay tahimik na naging maingat. Sa hitsura ng aura dito, ang 3,000 na nag-aapoy na apoy na ito ay malayo sa kung ano ang maihahambing sa Fallen Heart Flame. Kung siya ay pabaya, baka mahulog siya sa hindi inaasahang lugar. Sa oras na iyon,
huli na ang lahat para makaramdam siya ng panghihinayang. Sa wakas ay nakarating na rin si Xiaoyan sa harap ng malaking dragon makalipas ang ilang sandali habang nakatingin ang maiinit na mata mula sa lahat. Ang kanyang katawan ay sinuspinde ng ulo ng dragon. Kung titingnan mula sa malayo, siya ay hindi gaanong mahalaga kung ikukumpara sa napakalaking katawan ng 3,000 Burning Flame. Nang makaharap ang 3,000 Burning Flame sa ganoong kalapit, tunay na naramdaman ni Xiaoyan ang pagpigil na ibinubuga ng malaking tao na ito. Kung pag-uusapan ang laki, malamang na ang taas ni Xiaoyan ay katulad lamang ng haba ng kaliskis ng dragon sa katawan nito. Tumayo si Xiaoyan sa harap ng napakalaking ulo ng dragon. Bagamat ang mga mata ng 3,000 Burning Flame na ito ay mahigpit na nakapikit, ang puso ni Xiaoyan ay nakadama ng kakaibang pakiramdam. Tila ang malaking lalaking ito sa kanyang harapan ay gumagamit ng isang uri ng malamig na tingin upang pagmasdan siya. Ang ganitong uri ng pakiramdam ang naging dahilan upang tumayo ang mga balahibo ni Xiaoyan. Nagmamadali niyang itinoon ang kanyang isip. Xiaoyan, ilagay ang iyong kamay sa noo ng 3,000 Burning Flame. May kaliskis ng dragon doon na natatakpan ng lila itim na apoy. Pagkatapos nito, ipasok ang iyong espiritual na lakas dito. Kung ikaw ay mapalad, maaari mo itong masupol. Biglang tumunog ang boses ni Qiuling sa likod ni Xiaoyan habang tahimik siyang nagulat sa kanyang puso. Hindi sinasadyang nagpakawala ng mapait na ngiti si Xiaoyan nang marinig niya ang mga tagubilin ni Qiuling. Paanong napakadaling supulan itong 3,000 Burning Flame? Bagamat naisip ito ni Xiaoyan sa kanyang puso, humakbang pasulong si Xiaoyan habang sinabi sa kanya. Pagkatapos nito, natagpuan niya ang kaliskis ng dragon na kalakihan niya. Talagang nagninangas ang apoy sa ibabaw nito. Nilaybot ng mga mata ni Xiaoyan ang kaliskis ng dragon na ito. Bigla niyang natuklasan na ang mga kaliskis ng dragon na ito ay tila natatakpan ng maraming malagagamba na linyang itim. Ang mga itim na linyang ito ay nag-intertwined at bumuo ng napakaraming misteryosong simbolo na mahigpit na sumunod sa sukat ng dragon. Ito ay parang isang walang katulad na malaking itim na web na nakabalot sa 3,000 Burning Flame. Ito ay isang selyo. Namilog ang sulok ng mga mata ni Xiaoyan nang makita niya ang mga itim na simbolo na ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na dumausdad sa iba pang kaliskis ng dragon at nakita nga ang ilan sa iba pang kaliskis ng dragon ay natatakpan ng mga ganitong uri ng mga simbolo na binubuo ng mga itim na linya. Kaagad, bigla siyang naunawaan sa kanyang puso. Ito dapat ang mga seal na pinagsanib kamay ng trio ni Zuan Kongzi. Napakalakas ng sealing strength. Ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa Fallen Heart Flame Seal sa Inner Academy noon. Hindi sinasadyang natahimik si Xiaoyan nang maramdaman niya ang sobrang lakas ng selyo. Hindi na siya naglakas loob na magtagal pa. Siya ay humakbang pasulong, at ang kanyang kamay ay marahang dumampi sa kaliskis ng dragon kung saan nananatili ang apoy. Nakapagtataka na walang kahit katiting na init sa kanyang kamay sa pagkakadikit. Sa halip, nagkaroon ng mahinang lamig. Gayunpaman, si Xiaoyan ay walang anumang oras upang makaramdam ng pagdududa sa sandaling ito. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang espiritual na lakas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay ay maingat na sumunod sa kanyang braso at tumagos sa kaliskis ng dragon. Ang spiritual strength ay kakapasok pa lamang sa dragon scale ng sina Qiuling, Cao Ying, Old Mugo, at ang iba pa sa di kalayuan ay ibinato ang kanilang mga tingin. Bang! Isang bahagyang tunog ang biglang lumabas nang ipasok ni Xiaoyan ang kanyang spiritual strength sa dragon scale. Kaagad, ang kaluluwa ni Xiaoyan ay tila nakalusot sa isang layer habang siya ay lumitaw sa isang kakaiba, walang laman na lugar. Ang kulay itim na apoy ay tumagos sa walang laman na espasyong ito. Mayroong maliit na dragon sa gitna ng apoy. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang maliit na apoy na dragon na ito ay nakapikit ng nakapikit, na tila natutulog. Nang makita niya ang maliit na apoy na dragon na ito na nakapikit, alam ni Xiaoyan na ang bagay na ito ay ang asensya ng apoy ng 3,000 Burning Flame. Bagamat malinaw na naiintindihan ni Xiaoyan na napakahirap makuha, hindi ito naging hadlang sa mainit na ekspresyon na lumitaw sa mga mata ni Xiaoyan. Ang bagay na pinangarap niya ay sa wakas ay lumitaw sa kanyang harapan. Huminga ng malalim si Xiaoyan.
Pinigilan niya ang excitement sa puso niya. Ang bakas ng espiritual na lakas na pagmamayari ni Xiaoyan ay dahan-daang nakakalat. Pagkatapos nito, lumipad ito patungo sa maliit na apoy na dragon bago nagtagal sa katawan nito sa magiliw na paraan. Ang espiritual na lakas ay patuloy na naglalabas ng isang mainit at palakaibigang mensahe. Bagamat ang ganitong uri ng pamamaraan ay tila parang bata sa pananaw ni Xiaoyan, talagang wala siyang ibang solusyon sa sandaling ito. Matapos may palabas ang magiliw na mensaheng ito, hindi nakaimik si Xiaoyan nang matuklasan na wala man lang tugon. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay talagang hindi gumagana. Walang magawang umiling si Xiaoyan sa kanyang puso. Aalisin na sana niya ang kanyang espiritual na lakas nang bigla niyang natuklasan na ang maliit na apoy na dragon, na kanina pa nakapikit, ay biglang bumukas sa sandaling ito. Ang mga mata nito, na puno ng lila itim na apoy, ay naglalaman ng malamig na lamig habang nakatitig sa kaluluwa ni Xiaoyan. Bumukas ang lahat ng pores sa katawan ni Xiaoyan sa sandaling ito. Medyo namamanhid ang balat sa ulo niya. Ang essence fire ng 3,000 burning flame na ito ay talagang hindi nakaidlip. Taong hanggal. Ang apoy na dragon na iyon ay biglang naglabas ng ilang malamig na salita ng tao habang ang mga balahibo ni Xiaoyan ay nakatayong patayo. Napuno ng pangungutya ang boses. Ang 3,000 burning flame na ito ay nakakapagsalita ng dila ng tao. Agad na kumaibot ang sulok ng bibig ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita nito. Ang Fallen Heart Flame mula noon ay tila pambihira sa kanya. Hindi inaasahan na ang 3,000 burning flame na ito ay mas malaki pa. Ginamit nito ang wika ng tao at alam pa niya kung paano manlilibak sa iba. Ito. Talagang mabubuo ang isang demonyo sa anumang bagay na nabubuhay ng matagal. Ubo. Pumunta ako dito na may intensyon na iligtas ka at payagan kang makakuha ng kalayaan. Naramdaman ni Xiaoyan na siya ay isang matinding ipokrito nang sabihin niya ang mga salitang ito. Napaka-ipokrito niya na kahit ang mga balahibo niya ay tila tumindig pa. Mawala. Ang mapanuksong ekspresyon sa mga mata ng 3,000 burning flame ay naging masiksik sa harap ng makabagbag damdaming salita ni Xiaoyan. Sa sandaling ito, hindi ito umimik ng ibang kalokohan. Dalawang malamig na salita ang nailabas. Bago pa makapagsalita si Xiaoyan matapos ang mga salita ay tumunog, ang lila itim na apoy ay biglang lumabas sa katawan ng apoy na dragon. Pagkatapos nito, lumipad ito patungo kay Xiaoyan sa lahat ng direksyon. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Xiaoyan nang makita niyang sumalakay ang malaking tao na ito ayon sa kasiyahan nito. Alam niyang tiyak na hindi siya katapat sa 3,000 burning flame. Kaagad, ang kanyang pawis ng espiritual na lakas ay nagsimulang nagmamadaling umiwas at umatras. Mabilis na umatras si Xiaoyan, ngunit ang lilang itim na apoy ay mas mabilis. Pagkatapos lamang ng isang iglap, naabutan na nito si Xiaoyan. Sa isang sweep, nilamon nito ang kaluluwa ni Xiaoyan sa apoy. Pagkatapos nito, ito ay sumangga sa wala. Si Xiaoyan, na hinahawakan ang kaliskis ng dragon gamit ang kanyang kamay sa Star Region, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Binawi niya ang kanyang kamay na parang nakuryente. Nakaramdam ng matinding takot ang kanyang puso nang mabilis siyang umatras. Ang 3,000 burning flame na ito ay medyo hindi normal ang lakas. Ito ay singaw ang kanyang maliit na butil ng isang kaluluwa. Walang awa na nagmura si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo bago ibinaling ang kanyang mga mata kay Qiuling at sa iba pa. Binigay niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Nabigo ako. Masyadong mabangis ang taong iyon." Sumili ang pagkadismaya sa mga mata ni Qiuling nang marinig niya ito. Tumanggaw siya at bumuntong hininga. Kung ganoon, ang susunod na tao ay dapat humakbang. Ang Old Mugu ay mabilis na humakbang pasulong pagkatapos magsalita ni Qiuling. Isang lamig ang bumalot sa mga mata ni Qiuling nang makita niya kung sino ang gumalaw. Humakbang siya at hinaranggan siya. Hihihi. Bakit? Wala bang balak payagan ako ng First Elder Qiuling na subukan ito? Mukhang ang tinatawag na kwalifikasyon mula sa Peel Gathering ay ganap na umaasa sa mga kapritsyo ng Peel Tower. Pinaikit ni Old Mugu ang kanyang mga mata at malamig na tumawa nang makitang gumalaw si Qiuling. Mugu,
Ipinapayo ko sa iyo na huwag makipaglaro. Kung hindi, malamig ang tono ni Kyoling nang magsalita siya. Kung kaya kong supalan ang 3,000 burning flame, makakatulong din ito sa iyong pill tower na maalis ang isang malaking kalamidad, hindi ba? Ngumiti ang Old Mugo. Pagkatapos nito, tumabi siya kay Kyoling at dahan-daang naglakad patungo sa 3,000 burning flame. Bahagyang nakakuyom ang kamay ni Kyoling. Kaagad, dumausdas ang kanyang mga mata kay Xiaoyan, at ibinato niya ang tingin sa grupo ni Cao Ying, na pinilit na bigyan sila ng higit na atensyon. Pagkatapos nito, tumalikod siya at sumunod sa tabi ng Old Mugo na parang anino. Isang maringal na Daochi ang nananatili sa paligid niya nang walang anumang palatandaan ng pagtatago. Sa hitsura nito, agad nakikilos si Kyoling sakaling gumawa ng anumang hindi pangkaraniwang paggalaw ang matandang Mugo. Ang sulok ng bibig ni Old Mugo ay naglalaman ng malamig na ngiti sa mukha ng pagmasdan ni Kyoling. Hinawakan ng kanyang kamay ang kaliskis ng dragon bago niya ipinikit ang kanyang mga mata. Nang ipikit ni Old Mugo ang kanyang mga mata, inipon ni Xiaoyan, Cao Ying, at ang iba pa ang kanilang Daochi. Kung ang una ay gagawa ng anumang mga trick, malamang na ito ay kasangkot sa kanila. Ang inaasahang hindi pangkaraniwang aktibidad ay hindi lumitaw sa harap ng maingat na mga mata ng lahat. Ang matandang Mugo na iyon ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata matapos itong ipikit ng halos 10 minuto. Agad siyang umatras ng 2 hakbang. Bahagya siyang kumunot ang noo habang nagmumura. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Kyoling matapos makitang umatras din si Old Mugo sa kabiguan at ang 3,000 burning flame, na natutulog, ay hindi nagpakita ng anumang kakaibang aktibidad. Pagkatapos nito ay nagsalita siya sa malalim na boses. Susunod. Sa kasunod na yugto ng panahon, ang lahat ng natitirang mga tao ay sunod-sunod na humakbang. Gayunpaman, sa kalaunan ay bumalik ang lahat pagkatapos makaranas ng isang miserableng kabiguan. Ang ilan sa mga mahihina sa kanila ay napailing pa hanggang sa tumalsik ang isang subo ng sariwang dugo sa ulo ng dragon. Si Kyoling sa gilid ay tahimik na napabuntong hininga nang bumalik ang huling tao na walang dala. Bakas sa kanyang mga mata ang pagkabigo na hindi may tatago. Dahil walang makakasupal dito, balik tayo. Ikinaway ni Kyoling ang kanyang kamay at walang magawang nagsalita. Habang winawagayway ni Kyoling ang kanyang kamay, biglang nakita ni Xiaoyan ang sulok ng bibig ni Old Mugo na unti-unting umangat sa kakaibang ngiti. Agad na tumibok ang puso niya. Hihihi. Kyoling, hinding-hindi mo masusupol ang 3,000 burning flame ng ganito. Payagan ang matandang ito na bigyan ka ng magandang pagganap. Ang hindi pangkaraniwang tawa na ito ay naging sanhi ng biglang pagbabago ng mga ekspresyon ng lahat ng naruroon. Battle Through the Heavens. Kabanata 1198. Pagsira ng selyo. Naging madilim ang ekspresyon ni Kyoling nang umalangaw-ngaw ang kakaibang tawa sa rehiyon. Hindi man lang siya tumigil saglit habang winawagayway ang manggas. Isang malawak at makapangyarihang Daochi pillar ang naglabas ng chi na tunog habang ito ay napunit sa kalawakan at nagmamadaling pumunta sa lugar kung saan naroon si Old Mugo. Hihihi. Ang malawak at makapangyarihang Daochi pillar ay hindi tumama kay Old Mugo. Siya kumislap at umatras sa isang lubhang maliksi paraan. Pagkatapos nito, ang kanyang mga kamay ay biglang bumuo ng maraming mga selyo ng kamay habang siya ay umatras. Kasunod ng pagbuo ng mga hand seal na ito, biglang natuklasan ng grupo ni Xiaoyan ang dragon seal sa noo ng 3,000 burning flame na biglang umalangaw-ngaw at naglalabas ng bahagyang pagbabago-bago ng enerhiya. Ito ay masama. Ang puso ng grupo ni Xiaoyan ay nabigla nang maramdaman ang sitwasyong ito. Old Mugo, ang lakas ng loob mo. Nagbago rin ang ekspresyon ni Kyoling sa sandaling ito habang siya ay galit na sumisigaw. Hihihi. Walang bagay sa mundong ito na hindi pananggahasan ng matandang ito. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ng Old Mugo sa harap ng sigaw ni Kyoling. Ang mabilis na pagbabago ng kanyang mga seal ng kamay ay biglang nanigas habang ang kakaibang ngiti sa kanyang mukha ay kumalat. Relax. Sinusubukan lang ng matandang ito na tulungan ang pill tower mo na malutas ang problemang ito. Explode. Isang malamig na sigaw ang biglang lumabas sa bibig ni Old Mugo pagkatapos niyang sumigaw. Bang!
Ang malinaw na tunog ng pagsabog ay biglang lumitaw nang walang anumang paunang babala pagkatapos ng pag-iyak ng matandang mugo. Ang mga mata ng grupo ni Xiaoyan ay agad na napalingon sa 3,000 burning flame nang tumunog ang pagsabog na ito. Pagkatapos nito, nakita nila ang isang kaliskis ng dragon sa noo ng 3,000 burning flame, na hindi protektado ng anumang apoy, na sumabog sa sandaling ito. Sa pagputok ng kaliskis ng dragon, ang grupo ni Xiaoyan ay nagulat nang matuklasan na ang malaking dragon ay dahan-daang bumubukas sa mahigpit nitong nakasara at malalaking mata ng dragon. Maliwanag, ang ilang pambungad ay lumitaw sa perpektong selyo sa sandaling ito. Ang 3,000 burning flame ay nagising. Isang bulalas ang tumunog nang makita ng lahat ang malaking dragon na unti-unting binubuksan ang mga mata nitong dragon. Kaagad, nagdulot ito ng kaguluhan. Dahan-dahang iminulat ng malaking dragon ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, isang malamig na hangin ang lumabas. Ang mga mata ng 3,000 burning flame na ito ay lumipad sa grupo ni Xiaoyan bago ito biglang nagpakawalan ng isang nanginginig na dragon na umuungal sa langit. Bang! Sa sandaling tumunog ang dragon na iyon, ang lilang itim na apoy sa katawan ng 3,000 burning flame ay biglang sumibol. Lumitaw ito tulad ng apoy ng nagliliyab na kalangitan habang tinatakpan nito ang walang laman na espasyo. Ang lilang itim na apoy ay lumundag at isang kakaibang kinang ang sumabog mula sa makapal na nakapak na itim na mga simbolo sa katawan ng 3,000 burning flame. Lumitaw ang mga ito tulad ng isang web na mahigpit na sumanib sa sarili sa paligid ng 3,000 burning flame. Roar! Buong lakas na nakipaglaban ang 3,000 burning flame. Umalangaw-ngaw ang dagandong nito sa buong Star Region. Lila itim na apoy ay ligaw na sinunog ang mga simbolo na gawa sa mga itim na linya. Bukod dito, mayroong tuloy-tuloy na malamig na lakas ng bituin na tumagos sa walang laman na espasyong ito bago bumuhos sa napakalaking katawan ng 3,000 burning flame sa walang katapusang paraan. Sa harap ng buong paghihiganti mula sa 3,000 burning flame pagkatapos ng mahabang panahon na tumahimik, maging ang mga itim na simbolo ay tila nagpakumbaba sa sandaling ito. Ang ilang mga simbolo ay naging mas malabo habang ang lilang itim na apoy ay mabilis na nasusunog. Mugo, naghahanap ka ng kamatayan. Ang biglaang paggising ng 3,000 burning flame ay lumampas din sa inaasahan ni Qiuling. Sa oras na siya ay gumaling, ang kanyang mukha ay natatakpan na ng galit na berdeng ekspresyon. Ang isang galit na dagandong ay nagdala ng walang katapusang galit at layunin ng pagpatay habang ito ay sumugod patungo sa Old Mugo. Hihihi. Dahil hindi kayang harapin ng Peel Tower mo itong Heavenly Flame, ano ang silbi ng pag-iingat nito? Bakit hindi mo payagan ang Hall of Souls ko na tulungan kang tangkilikin ito? Hindi ba mas mabuti iyon? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matandang mugo nang sumugod si Qiuling na may layuning pumatay sa kanyang buong katawan. Di nagtagal, nagsimulang tumawa ng malamig si Old Mugo. Xiaoyan, dapat basagin ninyong lahat ang Jade Beads at ipaalam sa pinuno ng asosasyon. Gayunpaman, napanatili pa rin ni Qiuling ang ilang pangangatwiran sa kabila ng kanyang galit. Hindi niya nakalimutang sumigaw ng malakas habang sumusugod siya sa Old Mugo. Si Xiaoyan, Cao Ying, at ang iba ay nagmamadaling tumango nang marinig ang sigaw ni Qiuling. Kinuha nila ang mga Jade Bead na nagpapadala ng impormasyon mula sa kanilang storage rings. Babasagin na sana nila ang mga ito nang biglang may lumabas na malakas na hangin. Pagkatapos nito, ang hangin ay nag-transform sa mga pinong karayom na tumatama sa mga kwintas ng Jade. Dahil sa sobrang bigla ang pag-atake na ito, ang mga Jade Beads sa mga kamay ni Cao Ying at ng iba pa ay bumaril sa kanilang mga kamay at lumipad sa malayo. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Xiaoyan. Kumapit ang dalawang daliri niya sa bilis na parang kidlat. Pagkatapos nito, tuloy-tuloy nilang natanggap ang mga pinong karayom. Nabasag ng kabilang kamay niya ang Jade Bead. Pagkatapos nito, lumingon siya sa direksyon kung saan nanggaling ang hangin. Ang mga umatake ay dalawang katunggali na nakapasok sa nangungunang 10 pwesto. Ito ay hindi inaasahan na mayroon pa ring mga miyembro ng Hall of Souls. Hindi sinasadyang nagpakawala ng malamig na tawa si Xiaoyan nang makita ang dalawang taong ito. Minamaliit niya ang lakas ng Hall of Souls. May iba pa na nakapasok sa nangungunang 10 maliban kay Old Mugo.
Ang bilang ng mga taong naging kwalipikado ay maihahambing sa PhilTower. Hihihi. Paano kung nagpadala ka ng mensahe? Ang 3,000 Burning Flame ay buong lakas na nakikipagpunyagi. Ang tatlong dakilang ulo ay tiyak na hindi makakapaghati ng kanilang atensyon upang mapanatili ang selyo ng Star Region. Bukod dito, ang Holy Peel City ay lubhang magulo. Ang mga eksperto mula sa PhilTower ay hindi makakawala sa kanilang sarili. Tumawa ang isang medyo may edad na lalaki na may makulimlim na mukha. Mukhang ang Hall of Souls ay may sensinang nagplano ng mga aksyon nito ngayon. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Matapos marinig ang mga salitang ito, tila ang ilang mga eksperto mula sa Hall of Souls ay nagdulot ng ilang kaguluhan sa loob ng Holy Peel City. Maaantala nito ang maraming eksperto mula sa PhilTower. Ang 3,000 Burning Flame ay ang pinakamagandang bagay upang pigilan ang tatlong magagaling na ulo. Upang mapanatili itong kulungan ng Star Region, tiyak na hindi sila makakakilos ayon sa gusto nila. Kung hindi, kung masira ang Star Region at ang 3,000 nag-aapoy na apoy na ito ay pakakawalan, ang Holy Peel City ay mawawasak nito. Xiaoyan, ano ang dapat nating gawin? Malambing na tanong ni Cao Ying at Dan Chen habang nakatayo sa likod ni Xiaoyan. Sa sandaling ito, sina Qiuling at Old Mogo ay nasa isang matinding labanan. Ang kanilang pangunahing haligi ng suporta ay tila naging Xiaoyan. Medyo naging berde ang ekspresyon ni Song Qing nang makita niya ito. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, maaari lamang siyang tumayo sa likuran ni Xiaoyan. Ano pa ang maaari nating gawin? Hindi tayo maaaring makialam sa dalawang lugar na iyon. Sa kasalukuyan ay maaari lamang tayong manood at maghintay ng mga reinforcement mula sa PhilTower. Medyo seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan habang siya ay sumagot. Napalaki ang bibig ni Cao Ying at Dan Chen nang marinig nila ito. Nagkatinginan sila at tumanggo lang. Ang dalawang larangan ng digmaan sa rehiyong ito ay talagang walang puwang para mamagitan sila. Habang nagsasalita si Xiaoyan, ang kalawakan mismo ay biglang umalangaw-ngaw. Sunod-sunod na alon ng isang malawak at napakalakas na lakas ang lumabas. Pagkatapos nito, natipon ito sa 3,000 Burning Flame. Kasunod ng pagbuhos ng malawak at makapangyarihang lakas na ito, ang mga simbolo ng itim na linya ay nagsimulang muling magliwanag. Maliwanag, ang tatlong dakilang ulo ay namagitan. Roar! Nahaharap sa pagtaas ng lakas ng selyo, ang mga mata ng 3,000 Burning Flame Fire Dragon ay nagpakita ng isang pulang-pula na kulay. Ngayon, ito ang pinakamagandang pagkakataon na makatakas sa pagkabihag. Bagamat wala itong magawa laban sa tatlong dakilang ulo ng PhilTower, hindi rin nila ito nagawang patayin. Kung hindi nito sinamantala ang pagkakataong tumakas ngayon, hindi nito alam kung kailan ito maghihintay para sa susunod na pagkakataon na lumitaw. Ang selyo ng tatlong dakilang ulo sa mga taong ito ang naging dahilan ng paghihirap nito. Isang mapanirang aura ang biglang kumalat sa katawan nito habang ang isang maliwanag na pamumula ay tumaas sa loob ng mga mata ng dragon ng 3,000 Burning Flame. Ang sulok ng mga mata ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang kumaibot nang maramdaman niya ang mapanirang aura na ito. Ang kanyang Extermination Lotus Flame ay nagtataglay din ng ganitong uri ng pakiramdam. Tila pinaglalaroan nitong 3,000 Burning Flame ang buhay nito. Roar! Isang mahina at galit na galit ang patuloy na umalangaw-ngaw sa walang laman na espasyong ito. Ang lilang itim na apoy sa katawan ng 3,000 Burning Flame ay biglang kumandat. Pagkatapos nito, mabilis itong nag-ipon sa harap ng mga natulala na tingin ng lahat. Sa loob ng maikling pagpikit ng mata, isang kakaibang itim na apoy, na naging sanhi ng panginginig ng puso ng isang tao, ay biglang lumitaw. Sa wakas, nahati ang apoy, naging maliliit na itim na apoy na dumapo sa napakalaking katawan ng 3,000 Burning Flame mula sa lahat ng direksyon. Chi-chi-chi. Ang malalim na itim na apoy ay tumulo sa katawan ng 3,000 Burning Flame. Ang mga itim na seal ay nagsimulang mabilis na gumuho. Gayunpaman, ang taktika na ito ay tila nakakaubos ng malaking halaga ng enerhiya dahil ang kislap sa loob ng mga mata ng 3,000 Burning Flame na apoy ay tila lumabo. Nasa iyo pa rin ang mga pamamaraang ito pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito.
Sa palagay mo ba ay maaari mo akong itatak sa kanila ng walang hanggan? Bagamat naubos nito ng husto ang lakas ng 3,000 burning flame, may namumuong excitement sa mga mata nito. Nag-isip ito ng lahat ng uri ng mga paraan upang masira ang selyong ito na pumipigil dito sa loob ng maraming taon. Patuloy na nagpupumiglas ang katawan ng 3,000 burning flame. Ang mga itim na simbolo ay mabilis na nakakalat. Bagaman ang maringal na enerhiya na kumalat ay patuloy na pinupunan, tila malayong mahabol ang bilis ng pinsala. Masama ito. Ang 3,000 burning flame ay malapit nang masira ang selyo. Nang makita ang pagnipis ng mga itim na linya ng selyo sa 3,000 burning flame, ang mga ekspresyon ni Cao Ying, Dan Chen, at Song Qing ay naging mas mapatla. Bilang mga miyembro ng Peel Tower, malinaw na alam nila kung anong uri ng pinsala ang malilikha kapag nakatakas ang 3,000 burning flame. Kung ikukumpara sa maputlang ekspresyon ng tatlong ito, hindi ipinakita ni Xiaoyan ang kahit katiting na pagkabalisa sa kanyang mukha. Kung talagang tatakas ang 3,000 burning flame mula dito, tataas ang pagkakataong masupol niya ito. Ang paggawa nito ay maaaring magdulot ng ilang panganib, ngunit tulad ng sinabi, ang isang tao ay maaaring maghanap ng kapalaran mula sa panganib. Sa kasalukuyan, hindi siya mapakali. Hahaha. Zuan Kongzi, sa pagkakataong ito, oras mo na para mabaygo. Ang 3,000 burning flame na iyon ay biglang itinaas ang napakalaking dragon head nito nang kumikislap ang mga mata ni Xiaoyan. Isang parang kulog na tawa ang umalangaw-ngaw sa walang laman na lugar na ito. Crack! Katatapos lang ng tawa ng marahas na umikot ang napakalaking katawan ng 3,000 burning flame sa bakanteng espasyo. Kaagad, biglang lumitaw ang isang basag na tunog. Ang grupo ni Cao Ying ay hindi sinasadyang nang inig nang marinig ang basag na tunog na ito. Ang selyo ay nabigo. Battle Through the Heavens. Kabanata 1199. Reinforcement ng Hall of Souls. Sa tunog ng kaunting kaluskos, ang Star Region ay naging patay na tahimik. Ang lahat ng mga aktibidad ay biglang huminto sa sandaling ito. Kaagad, si Old Mugu at First Elder Qiuling, na sa isang matinding labanan, ay nagmamadaling umatras ng mahigit 100 hakbang ng sabay-sabay. Pagkatapos nito, mabilis silang bumaling sa 3,000 burning flame. Sa ilalim ng pokus ng mga mata ng lahat, ang hindi pangkaraniwang malaking katawan ng higanteng apoy na dragon ay nananatili sa kalangitan. Sa sandaling ito, nawala ang mga simbolo na gawa sa mga itim na linya sa mga kaliskis ng dragon na makapal. Kahit na ang mga mata ng 3,000 burning flame dragon ay bahagyang lumabo matapos masira ang selyo, ang mabangis na aura na naglalabas ng mga sinulid ng pagkalipol ay naging dahilan upang matakot ang mga naruroon. Kalokohan. Berde ang ekspresyon ni Qiuling habang nakatingin sa 3,000 burning flame na nakatakas sa selyo. Naglabas siya ng mahinang sumpa sa proseso dahil alam niya na ang mga bagay ay kasalukuyang naging medyo magulo. Sino ang makakapidyo sa 3,000 burning flame na tumakas sa selyo maliban sa tatlong malalaking ulo? Hahaha. Kung ikukumpara sa pangit na ekspresyon ni Qiuling, ang Old Mugu ay may mukha na puno ng pananabik. Humakbang ang kanyang mga paa habang tumatawa. Binabati kita sa pagtakas. Gayunpaman, posible bang maisakatuparan ang mga bagay na napag-usapan natin kanina? Relax. Hanggat nananatili ka sa Hall of Souls ko sa loob ng 1 taon, siguradong ibabalik namin ang kalayaan mo. Maglalakas loob akong igarantya sa iyo sa puntong ito. Itinuring ng tono ni Odol Mugu ang 3,000 burning flame bilang isang napakalakas na eksperto. Siyempre, ang 3,000 burning flame ay isang dalubhasa, nagtataglay ng katalinuhan. Ang matandang ito ay nagsagawa ng isang transaksyon sa 3,000 burning flame. Ang mga puso ng grupo ni Xiaoyan ay humigpit nang marinig ang mga salita ng Old Mugu. Ang naglalakihang mga mata ng dragon ng 3,000 burning flame ay sumulyap sa Old Mugu sa kanyang harapan. Isang napakalaking katusuhan na parang tao ang bumungad sa kanila habang ang isang mababa at malalim na boses ang lumabas sa malaking bibig nito. Oo, natural na walang problema sa bagay na napag-usapan natin. Gayunpaman, kailangan ko munang libutin ang mundong ito. Pagkatapos nito, pupunta ako sa kung ano mang Hall of Souls mo.
Napaawang ang sulok ng bibig ni Old Mugu nang marinig ang mga salita nito. Ang kanyang ngiti ay dahan-daang binawi habang sinasabing, "Sa ganitong paraan, balak mong sirain ang iyong pangako. Chi, pare-pareho lang kayong mga tao. Gusto mong pagkatiwalaan kita. Mangarap ka." Ang 3,000 burning flame na apoy na mga mata ng dragon ay nagpakita ng lamig. Ito ay nagdusa ng malaking pagkalugi sa mga kamay ng mga tao. Bagamat hindi nito alam kung anong uri ng makapangyarihang pag-iral ang Hall of Souls, hindi ito tanga. Malinaw nitong naunawaan na ang kabilang partido ay nais lamang makuha ang asensya nitong apoy. Ang ekspresyon ng Old Mugu ay naging ganap na madilim. Bagamat inaasahan niyang hindi magiging maayos ang mga bagay, hindi niya inasahan na ang 3,000 burning flame ay bawiin ng ganito kabilis. Si Xiaoyan sa gilid ay tahimik na nakahinga ng maluwag nang marinig niya ang pag-uusap ni Old Mugu at ng 3,000 burning flame. Tila pareho silang may masamang hangarin sa kanilang mga puso sa kabila ng kanilang pagtutulungan. Naunawaan din ni Qiuling ang sitwasyon. Saglit siyang nag-alinlangan bago nagpakita ng ekspresyon sa grupo ni Xiaoyan. Ang grupo ay dahan-daang umatras ng ilang distansya. Kung ang Old Mugu at ang 3,000 burning flame ay tuluyang nag-away, natural na ito ang pinakamabuti para sa kanila. Sa lakas ng Old Mugu, tiyak na hindi siya makakalaban sa 3,000 burning flame. Pagkatapos nilang mag-away, malamang na mareresolba ang gulo sa labas. Sa oras na iyon, ang mga eksperto mula sa Peel Tower ay makikialam at tiyak na kayang pangalagaan ang Old Mugu at ang 3,000 burning flame. Bahagyang nagtaas ng kilay ang matandang Mugu nang umatras ang grupo ni Xiaoyan. Batid niya ang kanilang intensyon. Gayunpaman, hindi ito ang oras para isipin ang mga ganoong bagay. Bagamat malakas ang 3,000 burning flame na ito, kailangan niyang ibalik ito sa Hall of Souls ngayon anuman ang mangyari. Dahil ayaw mong gumawa ng mabuti, hindi mo dapat sisihin ang matandang ito na hindi kumilos ng matuwid. Maaaring hindi ka kayang harapin ng Peel Tower, ngunit ang aking Hall of Souls ay makakapagpaalam sa iyo kung ano ang tinatawag na kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Dahan-daang ibinoka ng Old Mugu ang kanyang nangungunot na kamay sa ilalim ng kanyang manggas. Ang kanyang tono ay naging pambihirang siksik. Chi. Isang itim na figure ang napunit sa kalawakan pagkatapos tumunog ang boses ni Old Mugu. Nagdala ito ng nakakatakot na mainit na hangin habang marahas na humahampas sa kanyang ulo. Ang biglaang pag-atake na ito ay bumulaga kay Old Mugu. Ang kanyang katawan ay kumikislap at lumitaw sa 100 talampakan ang layo. Pagkatapos nito, ang kanyang mga mata ay madilim at mataimtim habang nakatingin sa 3,000 burning flame habang itinaas nito ang napakalaking buntot nito. Nakakuyom ang kanyang kamay at biglang lumitaw sa kanyang kamay ang isang maliwanag na pilak na jade plate. Kasunod nito, sinira niya ito. Kasunod ng pagkabasag ng jade plate, isang napakalakas na spatial strength ang biglang lumabas. Agad nitong napunit ang espasyo sa tabi ng Old Mugu. Nang mabuo ang crack line, dahan-daang lumabas sa spatial crack ang tatlong figure ng tao na nakabalot sa itim na damit. Matapos lumabas ang mga figure na ito, tatlong malalawak at malalakas na aura ang biglang dumaan sa walang laman na espasyo na parang bagyo. Maging ang malalaking mata ng 3,000 burning flame ay nagpakita ng kaseryosohan sa harap ng mar-angle na bagyong ito. Mga Honorable Elder ng Hall of Souls. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang lumitaw ang tatlong misteryosong itim na figurang ito. Hindi niya inaasahan na si Old Mugu ay nagtataglay pa rin ng ganoong trick. Ang dahilan kung bakit lumubog ang puso ni Xiaoyan ay natuklasan niya na ang lakas ng tatlong misteryosong taong ito na nakasuot ng itim ay hindi mas mahina kaysa sa Old Mugu. 4 na daw Zun. Ang ganitong line-up ay isang bagay na kahit na ang ilang nangungunang pangkat sa Central Plains ay hindi taglay. Gayunpaman, ang Hall of Souls na ito ay naalis sila ng napakadali. Sa sandaling ito, muling tumaas ang takot sa Hall of Souls sa puso ni Xiaoyan. Spatial Jade Plate. Ang Hall of Souls ay talagang handang-handa para sa 3,000 burning flame na ito. Kinagat ni Qiuling ang kanyang mga ngipin habang nagsasalita. Malungkot ang kanyang mga mata habang nakatingin sa tatlong figure na lumabas sa spatial crack. Kumurap ang mga mata ni Xiaoyan.
Ang tinatawag na spatial jade plate ay malamang na ang bagay na binasag ni Old Mugu kanina. Gayunpaman, hindi niya nais na isipin ang tungkol dito ngayon. Ang panig ni Old Mugu ay nakakuha ng suporta ng malalakas na reinforcements. Malamang na kahit ang 3,000 Burning Flame ay mahihirapang labanan ang 4 na elite na Daozun. Bagamat ang 3,000 Burning Flame ay nakipaglaban sa 3 dakilang ulo ng Peel Tower sa loob ng maraming taon, hindi ito nangangahulugan na ito ay tunay na nagtataglay ng kakayahang makipaglaban sa 3 dakilang ulo. Pagkatapos ng lahat, ang 3 dakilang ulo ay sinadya lamang na selyuhan ito mula pa noong una. Ang pagtatatak nito at pagpatay dito ay dalawang magkaibang bagay. Ang 3,000 Burning Flame ay maaaring tawaging walang kamatayang apoy, ngunit kung ang 3 dakilang pinuno ng Peel Tower ay talagang gustong tapusin ito, wala silang mga pagpipilian. Gayunpaman, hindi nila nais na pumunta sa lawak na iyon. Ang bawat Heavenly Flame ay itinuturing na isang napakabihirang bagay sa isang alchemist. Bukod dito, ang Heavenly Flames na ito ay mabubuo lamang pagkatapos ng libo-libo o 10,000 taon. Magiging sayang talaga ang mga mahahalagang bagay kung sila ay random na nawasak. Siyempre, mas gugustuhin ng 3 dakilang pinuno ng Peel Tower ang malaking pagsisikap para itayo ang Star Region at isil ang 3,000 Burning Flame kaysa sirain ito, ngunit ang Hall of Souls ay malinaw na hindi ganoong kabait na tao. Tiyak na hindi nila iiwan ang hindi nila makuha para sa iba. Mugu, ang pagiging epektibo mo sa paggawa ng mga bagay ay talagang mahirap. Kaming 3 ay naghintay ng napakatagal na panahon bago matanggap ang pagpapatawag ng iyong espiritual na imprint. Isa sa 3 itim na figure na lumabas sa spatial crack ay nagsalita sa paus na boses. Sa tingin mo ba ay ang Peel Tower ay isang ordinaryong tao? Sumimangot ang Old Mugu at malamig na sumagot. Hindi na kailangan ang mga salitang ito na hindi kailangan. Wala na tayong maraming oras. Kapag huminahon na ang kaguluhan sa labas ng mundo, malamang na ang 3 dakilang pinuno ng Peel Tower ay magmadali. Tayong 4 lang ang walang laban sa kanilang 3. Oo, gamitin mo lang ang oras. Tinitingnan ng punong bulwagan ang planong ito ng may malaking kahalagahan. Kung may mali, lahat tayo ay magdurusa. Ang isa pang nakaitim na tao ay mahinang nagsalita. Natahimik ang natitirang mga tao nang marinig ang mga salitang punong bulwagan. Bahagyang kumunat din ang mukha ng Old Mugu. Bakas sa kanyang mga mata ang takot. Kumilos na tayo. Gawin natin ang naplano natin. Hanggat nakuha natin ang asensya ng apoy ng 3,000 Burning Flame, ang ating misyon ay maituturing na tagumpay. Nakahinga ng malalim ng hangin ang matandang Mugu. Madilim at madilim ang kanyang mga mata habang nakatingin sa malayong Xiaoyan. Ang Old Mugu ay nakaramdam ng matinding pagpatay kay Xiaoyan sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para sa paghihiganti. Kaya naman, pilit niyang nasupil ang layuning pumatay sa kanyang puso. Bumuo ng porma sayon at pigilan ang 3,000 Burning Flame na sumipsap ng lakas ng mga bituin. Malamig na sumigaw ang Old Mugu. Nanguna ang kanyang katawan na sumugod. Kaagad, sumugod din ang 3 iba pa sa 3 magkaibang direksyon. Pagkatapos nito, pinalibutan nila ang 3,000 Burning Flame. 10,000 Ghost Devouring Spiritual Formation. Malamig na sigaw ang lumabas sa bibig nilang 4. Di nagtagal, isang kakaiba, itim na hamog ang lumabas sa katawan ng 4 na taong ito sa lahat ng direksyon. Pagkatapos nito, mabilis na kumalat ang hamog. Ang loob ng itim na fog ay napuno ng hindi pangkaraniwang madilim na lamig. Nagkaroon pa nga ng hindi malinaw na nakakatalam na tili na patuloy na naililipat mula sa itim na fog. Sa pagkalat ng kakaibang itim na fog na ito, ang lakas ng mga bituin na kanina pa tumatagos ay naharang. Mga taong sampin. Ang 3,000 Burning Flame ay umungal ng galit na galit matapos maramdaman ang pagbabagong ito. Nasira lang nito ang selyo. Natural, ayaw nitong bumalik sa pagkakaidlip sa ganap na kadiliman. Puff! Ang napakalaking bibig nito ay lumaki at ang isang lilang itim na apoy ay lumitaw na parang haligi ng apoy habang ito ay iniluwa sa bibig nito. Ang espasyo mismo ay bumuo ng maraming pagbaluktot saan man dumaan ang apoy. Crash!
Ang ekspresyon ni Old Mugu at ng tatlong iba pa ay bahagyang lumubog sa harap ng ligaw at walang kontrol na paghihiganti ng 3,000 burning flame. Nagbago ang handsil ni Old Mugu na parang bilis ng kidlat. Isang madilim at malamig na hamog ang biglang naglabas ng mga alon ng mga tunog ng metal. Chi-chi. Nag-iba-iba ang itim na fog habang mahigit 100 malalaki, malalakas, itim na kadena ang bumaril mula sa itim na fog. Binutis nila ang haligi ng apoy na bumaril. Pagkatapos nito, lumitaw ang mga ito tulad ng maraming malalaking sawa habang sila ay tumatawid mula sa lahat ng direksyon. Sa wakas, nag-transform sila sa isang malaking web na sumasakop sa 3,000 burning flame. Hayop, may magandang landas na tatahakin mo, ngunit nais mong tahakin ang landas na ito patungo sa iyong kamatayan. Ngayon, ang dating ako ay tutuperin ang iyong hiling. Isang mabangis na ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Old Mugu habang ang mga tanikala ay pumutok. Isang malamig na sigaw ang biglang sumabog sa kanyang bibig. 10,000 Soul Heavenly Lock. Battle Through the Heavens. Kabanata 1200. Matinding labanan. Klang. Matapos ang malamig na sigaw ng Old Mugu, ang hindi mabilang na bilang ng maitim na kadena na gawa sa hindi kilalang materyal ay sumugod sa itim na fog sa lahat ng direksyon. Pagkatapos nito, nag-cross sila sa isa't isa bago walang awa na pinaghigpitan ang malaking katawan ng 3,000 burning flame. Ang mga kadena ay nanginginig at mahigpit nilang sinira ang 3,000 burning flame. Roar! Ang 3,000 burning flame ay sumabog sa isang galit na dagandong matapos mabuklod ng mga tanikala na ito. Nagpupumiglas ang malaking katawan nito. Ang lila itim na apoy ay patuloy na umaagos palabas ng katawan nito at sinunog ang maitim na tanikala. Ang lilang itim na apoy ay nananatili sa ibabaw ng mga tanikala at maraming matalas, kahabag-habag na sigaw ang ibinuga. Ang mga alon ng itim na fog ay patuloy na umaagos palabas ng mga kadena habang sila ay lumabas upang harangan ang nagniningas na apoy. Crack! Sa ilalim ng buong pakikibaka ng 3,000 burning flame, naputol ang ilang maitim na tanikala. Lumubog ang itim na ulap sa lugar kung saan naputol ang mga tanikala. Lumitaw sa fog ang ilang malabo, maliliit, mabagsik na mukha, na naging sanhi ng kakaibang hitsura nila. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Old Mugu nang maramdaman niya ang matinding pressure na biglang bumalandra. Talagang minamaliit niya ang lakas ng 3,000 burning flame. Gayunpaman, pinaghandaan din niya ng husto ang kanilang mga aksyon ngayon. Agad siyang nagpakawala ng malamig na buntong hininga habang mariing sumigaw. Biting Soul. Bahagyang tumango ang tatlo pang nakaitim na individual nang marinig ang kanyang mahigpit na sigaw. Nagbago ang kanilang mga handsil. Ang madilim at itim na hamog ay biglang bumuhos sa kanilang mga manggas. Sa wakas, ito ay nagbago sa hindi mabilang na bilang ng mga kaluluwa na may mabangis na ekspresyon na sumisigaw sa isang kahabag-habag na paraan. Pagkatapos nito, bumangga sila sa napakalaking katawan ng 3,000 burning flame mula sa lahat ng direksyon. Bang bang bang! Ang mabangis na mga kaluluwa, na may itim na fog na nakapaligid sa kanila, ay nahawakan lamang ang katawan ng 3,000 burning flame nang sila ay sinunog ng lila itim na apoy sa wala. Kahit na sila ay nasunog, ang kanilang bilang ay hindi pangkaraniwang nakakatakot. 10,000 mga kaluluwang kinokontrol ng itim na fog ang lumitaw na parang mga gamo-gamo na sumasabog sa apoy habang sila ay sumusugod patungo sa 3,000 burning flame ng may kabaliwan sa pagpapakamatay. Bahagyang pangit ang ekspresyon ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang mga sumisigaw na kaluluwa na nasusunog sa pamamagitan ng 3,000 burning flame. Ang mga taong ito mula sa Hall of Souls ay lubhang malupit at masama. Ginamit nila ang mga kaluluwa bilang kompe ng kanyan, isang trahedya na pamamaraan. Ang mga bastos na ito. Berde ang ekspresyon ni Qiuling habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmumura. Tahimik si Xiaoyan. Bagamat malupit ang pamamaraang ito ng Hall of Souls, dapat sabihin na medyo maganda ang epekto nito. Sa pagharap sa pagpapakamatay na pag-atake ng mga kaluluwa mula sa lahat ng direksyon, ang 3,000 burning flame, na naubos ang malaking halaga ng enerhiya na tumakas sa selyo na inilagay ng tatlong malalaking ulo, ang lila itim na apoy ay unti-unting hangin na sa katawan nito. Roar!
Ang 3,000 burning flame ay malinaw na naramdaman ang paghina ng apoy. Kaagad, isang matingkad na pamumula ang lumitaw sa loob ng mga mata nitong dragon. Isang dagandong ang umalangaw sa walang laman na espasyo at ang napakalaking katawan nito ay parang gyro na nagsimulang umikot ng mabangis. Kaagad, isang daang talampakan malaking bagyo ng apoy ang nabuo sa loob ng itim na fog na ito. Crack! 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 Ang lilang itim na apoy na bagyo ay dumaan sa buong paligid. Ang maitim na kadena na bumabagabag sa 3,000 burning flame ay gumuho lahat. Isang nakakatakot na mainit na puwersa ng pagsipsip ang lumabas mula sa bagyo, ligaw na hinihigop ang itim na fog na tumagos sa hangin sa paligid nito. Pagkatapos nito, ang nalalabing lilang itim na apoy ay ganap na pinasingaw ito sa wala. Bang! Ang matinding pagganti na ito ng 3,000 burning flame ay nagdulot din ng pagbabago sa mga ekspresyon ng grupo ni Old Mugo. Ang nakakatakot na init na iyon ay ipinadala sa pamamagitan ng mga tanikala sa kanilang mga kamay, na napilitang umatras ng ilang hakbang. Noon lang nila pinatatag ang kanilang mga katawan. Itinaas nila ang kanilang mga kamay at natuklasan na ang kanilang buong kamay ay nasunog na itim. Talagang minaliit ko ang halimaw na ito. Nang makitang ang pinagsama-samang pagsisikap nilang apat ay hindi pa rin nagawang isil itong 3,000 burning flame, isang seryosong ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Old Mugo. Agad siyang huminga ng malalim at bumungad sa kanyang mga mata ang mabangis na tingin. Sacrificial Life Soul Lock. Ang natitirang tatlong tao na nakasuot ng itim na mga kamay ay naging tamad nang marinig ang sigaw ng Old Mugo. Nagkatinginan sila bago tumingin sa nakakakilabot na puwersa ng pagsipsip ng firestorm. Marahas lang nilang itinikom ang kanilang mga ngipin at palitan ang kanilang mga handsil na kasing bilis ng kidlat. Kaagad, isang mahigpit na sigaw ang lumabas sa kanilang mga bibig. Life Soul Lock, lumitaw. Boom! Ang kanilang mahigpit na sigaw ay tumunog lamang nang lumitaw ang isang alon ng hindi pangkaraniwang malinaw at metal na mga tunog. Nagulat ang grupo ni Xiaoyan nang makita ang apat na itim na fog, 10 talampakan ang laki, na biglang sumabog mula sa grupo ng apat na lalaki ni Old Mugo. Ang itim na hamog ay umalangaw habang ang apat na itim na tanikala, 100 talampakan ang laki, ay lumitaw na parang apat na mabangis na sawa. Ang maitim na mga tanikala ay lumitaw na lubhang marilag. Ang ibabaw ng mga tanikala ay napuno ng kakaibang mga selyo. Hindi mabilang na mga mukha, napuno ng mga malungkot na ekspresyon, ang nagtipon sa mga tanikala. Sa sandaling pinakawalan ang kadena, isang nakakatakot at nakabibinging sigaw ang patuloy na pinalabas, dahilan upang bahagyang sumimangot ang grupo ni Xiaoyan. Maging ang Life Soul Lock ay nabuo na. Mukhang ang mga taong ito ay napunta rin sa isang pagkawasak dahil sa 3,000 burning flame. Isang nakakasirang ngiti ang sumilay sa mukha ni Qiuling habang nagsasalita siya pagkatapos panoorin ang nangyayari. Ano ang bagay na ito? Tanong ni Xiaoyan dahil sa pagkamausisa. Ang mga taktika ng Hall of Souls ay lubhang mahiwaga. Hindi ako masyadong sigurado tungkol sa tinatawag na Life Soul Lock na ito. Gayunpaman, alam ko na ito ang huling hakbang ng Hall of Souls Honorable Elders. Ang Life Soul Lock ay konektado sa kanilang mga kaluluwa. Kung ang bagay na ito ay nasira, sila ay nahaharap sa napakalubhang pinsala sa kanilang mga kaluluwa. Kaya nga, wala silang ibang pagpipilian na Soul Lock kung hindi. Ngunit ang panganib ay masyadong malaki. Sumulyap si Qiuling sa battleground bago sumagot. Bahagyang tumango si Xiaoyan pagkatapos marinig ito. Talagang misteryoso ang Hall of Souls na ito. Nakakapag-practice talaga ito ng kakaibang bagay. Bumuo ng Life Soul Lock Formation. Isang matinding kislap ang sumilay sa mga mata ni Old Mugo habang siya ay sumigaw ng malakas nang lumitaw ang Life Soul Lock. She. Kakarinig pa lang ng sigaw ng apat na hindi kapani-paniwalang malaki at itim na kadena ang agad na tumagos sa hangin habang sinasabayan ng nakakapangilabot na tili ng lupa. Lumitaw sila sa labas ng bagyo ng apoy sa isang iglap. Pagkatapos nito, naglabas sila ng puff, na tunog habang sila ay bumaril sa bagyo ng apoy. Sizzle! 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 Ang napakalaking mga kandado ay lumundag sa apoy mula sa isang gilid at lumabas mula sa isa pa. Pagkatapos nito, humanap sila ng ibang direksyon para makapasok dito.
Nagpatuloy ito sa loob lamang ng ilang beses bago ang apat na malalaking tanikala ay mahigpit na nakasalo sa bagyo. Creek. Ang bilis ng pag-ikot ng firestorm ay pilit na nabawasan dahil sa pagkakabuhol ng apat na malalaking kadena. Sa wakas, tuluyan na itong tumigil. Roar. Huminto ang bagyo at ang 3,000 burning flames sa loob nito ay agad na lumitaw sa mga mata ng grupo ni Xiaoyan. Makikita ng isang tao na ang malaking katawan nito ay natagos ng apat na malalaking tanikala. Ang mga kadena ay dumaan sa katawan nito at nagpaikot-ikot sa ibabaw nito, na nakulong ito. Nang makitang pinilit ni Old Mugo ang 3,000 burning flames sa ganoong lawak, si Xiaoyan ay hindi sinasadyang huminga ng malamig na hangin. Ang pinagsamang lakas ng apat na Dao Zone ay talagang nakakatakot. Hihihi. Tinitigan ng Old Mugo ang apoy, na unti-unting tumigil sa pagpupumiglas matapos makulong ng mga tanikala. Isang kakaibang ngiti ang hindi sinasadyang lumitaw sa kanyang mukha. Bahagyang natuwa ang kanyang puso. Sa kabutihang palad, ang 3,000 burning flame ay naubos nang sinubukan nitong takasan ang selyo ng tatlong dakilang ulo. Kung hindi, talagang mahihirapan silang apat na lubusang supulan ang hindi mapakali na hayop na ito. Lahat kayo ay dapat i-lock ito. Kukunin ko ang essence flame nito. Ang pananabik ay sumili sa mga mata ni Old Mugo gaya ng sinabi ng tatlo pa. Nang tingnan niya ang 3,000 burning flame, ito ay nahihirapan sa mahinang paraan. Maging mabilis. Ang life soul chain ay halos hindi ito mabitag. Hindi tayo magtitiis ng matagal. Sagot ng isang nakaitim na tao sa malalim na boses. Bakas sa tono niya ang kahinaan. Ang antas ng kahirapan sa pakikitungo sa 3,000 burning flame ay higit pa sa kanilang inaasahan. Tumango ang Old Mugo. Isang malalim na asol na apoy ang lumabas sa kanyang katawan. Sa wakas, gumalaw ang kanyang katawan, at nakarating siya sa harap ng ulo ng 3,000 burning flame. Napatingin siya sa apoy, na buong lakas na nagpupumiglas. Siya ay hindi sinasadya at mabangis na tumawa. Tumanggi kang sumunod kapag tinanong ng mabuti. Ito ang iyong kapalaran, hayop. Nagsisisi ka ba? Hindi huminto si Old Mugo habang binibigkas niya ang mga salitang ito. Lumitaw siya sa noo ng 3,000 burning flame, kung saan naroon ang sirang kaliskis ng dragon. Sa lugar na iyon, mayroong isang 5 talampakang itim na butas. Nakatago sa loob nito ang essence flame ng 3,000 burning flame. Tumingin ang mata ng matandang Mugo sa black hole. Ang berde sa kanila ay naging mas mayaman. Gayunpaman, nang malapit na siyang maninangil, ang 3,000 burning flame ay tumigil sa pakikibaka nito. Isang mabangis na kislap ang sumili sa napakalaking mata nitong dragon. Swoosh! Nang ang 3,000 burning flame ay tumigil sa pakikipaglaban, isang pagkabalisa ang bumangon sa puso ng Old Mugo, ngunit bago niya maisip kung ano ang ginagawa nito, isang maliit, lila itim na dragon ang sumugod sa parang kidlat na paraan. Habang nasa daan, parang pinipigilan pa rin ng kulay ube itim na apoy ang katawan nito. Kasunod ng pagsupil na ito, ang lilang itim na apoy ay mabilis na umikot, na nagbabago sa isang madilim na itim na kulay na nagpalamig sa puso ng isang tao. Malabong lumabas ang isang mapanirang aura mula sa katawan ng maliit at maitim na dragon. Baliw ang halimaw na ito. Naglakas loob itong alisin ang essence flame nito sa sarili nitong pagsang-ayon. Ang ekspresyon ng Old Mugo ay lubhang nagbago nang masaksihan ang eksenang ito. Bago siya makabawi, ang maitim-itim, maliit na apoy na dragon ay kumislap sa kanyang harapan. Matapos nito ay marahas itong bumangga sa kanyang katawan. Grog. Ang banggaan na ito, na tila hindi mabangis, ay naging sanhi ng pamumutla ng mukha ni Old Mugo. Isang subo ng matingkad na pulang sariwang dugo ang iniluwa. Lumipad din ang kanyang katawan ng paatras matapos lumitaw na nakaranas ng matinding suntok. Kunin mo. Mabangis na umungal ang Old Mugo sa galit na galit matapos marahas na pinalipad. Isang magandang pagkakataon. Ang mga mata ni Xiaoyan ay dumapo sa maliit, maitim na dragon na parang kidlat na bilis matapos ang dagandong ni Old Mugo. Isang ligaw na saya ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang 3,000 burning flame na pinangarap niya ay sa wakas ay lumitaw sa abot ng kanyang kamay.